yung level of intimacy niyo umabot na sa personal side. No? Minsan kasi hindi ko alam sa Gen Z yata ganito Torpan. Taga saan siya? Diyan lang. Yung parents niya taga saan? Hindi ko alam saan nagtatrabaho? Hindi ko rin alam Hindi sila tayo kasi mabusisa yung generation natin. Lahat ng detalye, ilan ng asawa, ilan ng anak, lahat ginugunsit natin. Sila hindi sila ganun ka-detail. Kung ano yung tanong yun lang ang sagot. Hindi sila ma-detail. Kaya dapat, kung meron kayong Gen Z na ka or makakiging group, kailangan kayo mismo magkaroon ng pasensya, magsabi, isa-isa. Okay? Kaya minsan, kapag bata yung environment ko, ganon, may ganon kang comment, no? And then you have to have the ability na magkaroon ng vision. Pag nakita mo, sa nanay instinct yung pakiramdam lang, alam mong magpo-progress, no? Without any indication, mararamdaman mo na, magpo-progress to. Pero mararamdaman mo rin na, kahit ang itak-tak mo dito, may ganun Minsan you have to rely on your instinct. Lalo na kung ikaw yung tao mataas ang instinct. Depende kasi sa atin yan. May mga tao mataas ang instinct. Pakiramdam pa lang, alam na niya. May ganun. So, you have to have that ability. So, nadidevelop ba yan? Yes, nadidevelop po siya. And the next, you have to have the resources. Pag nag-e-expand ka, kailangan mo ba ng kwarta? Yes. Pwede ba si upline lang lahat? Pati pagpunta mo si upline. Upline, padalan mo ko. You have to have the resources. No? Kasi this is your business. So, learn to have the art of handling money. Yung pera po, kahit gaano kaliit o gaano kalaki, pag hindi ka marunong umawag, it does not matter. Kahit billion yan, kung hindi ka marunong umawag, maglalaho yan. Pero kahit na 100 yan at marunong kang umawag, pwede siyang mag-progress. May art of handling of money. Tapos know the area that will allow you to maximize your resources without losing your posture. Ako po, nag-start kami mag-market sa Pampanga with only one leader. Isa lang ang kilala namin. Hindi ako marunong magkapampangan, wala akong ibang kilala, isa lang. No? And then, yung tao, nag-o-offer siya na doon na lang ako tumira doon sa isang leader niya. Kumari niya, kasi wala namang kasama. Libre kain, libre tulog, libre internet, libre lahat. Tipid ka. Di ba? Opo. Kaya lang, ano ang posture mo? Bilang leader. Lahat ng baho mo, lahat ng ano mo kita niya. Wala kang posture. Ang sasabihin niya, nakikitira nga sa akin yan. Diba? Pwedeng hindi sinasabi ng diretso sa iyo, but at the back of his mind, wala kang posture. So, kailangan marunong ka mag-maximize ng area. Hindi ka naman kailangan mag-rent kagad sa condo, hindi ka naman kailangan. Just a space enough for you na meron kang privacy. Okay? Tapos, be friend with your business partners. Ang business partners mo, hindi lang yung kalinya mo, even your cross line. Kaibiganin mo sila kasi every now and then you borrow strength from them. Kung wala kang regular na mga ka-teammate dun sa area yun, like when we were starting in Pampanga, I have to be friend with the other lines. Kasi sila ang ginagamit ko sa ABC. Kaya kailangan marunong kang makipagkaibigan, huwag kang suplada. Kahit maganda ka, bawal ang suplada. Now, have the essential materials. Sino mo may application form? Wow, very good. Palakpakan nyo naman yan. Sino yung may mga presentation materials? Yung PowerPoint presentation mo, hindi lang sa apply na gumagawa. Yes. Okay? Yung internet connection, importante po sa atin.
Yung estudyante nga, pag walang internet, hindi nakakahinga, kayo pa, negosyante kayo. Okay, so dapat parating, alam mo kung ano yung immediate na ini-investan mo. Sino ang nakaline ng mga nakalinya sa telepono? Cellphone. Smart. Cellphone. Smart, ma'am. Bigyan ko kayo ng idea. Sa Smart kasi meron silang, hindi naman ako nagpo-promote, pero just an idea. Meron silang, so even sa Globe, may 300 plan. That's good. You have to learn when you're expanding is present. Sino present? Me, Yeah. present. Kami. Ano ba ibig sabihin ng present? Dito. Pag nag-expand ka, you should be willing to stay to the place or go to that place 3 to 6 months. Hindi pwedeng isang beses lang, 2 beses lang. Hindi mo kayo makakabuild ng team. Kaya bago ka mag-expand, dapat ikaw mismo sa sarili mo, dapat alam mo kung pwede ka nang mag-expand. Ito, share ko rin. Before I started Pampanga, may 4 na akong market or may 4 leaders na ako sa Manila. At that time, chine-check ko kung ready na yung leaders ko sa Manila, kung pwede ko nang bitawan. Huwag yung basta-basta bitawan. Pakiramdaman niyo muna kung kaya na nila. Paano mo malalaman kung kaya na nila? May mga time, may mga events sila, hindi ako tumupunta. Pero napupush. May mga time na nag-aano sila, yung may mga i-close sila, may mga kausap sila. Hindi ako pupunta, pero napupush. So that is one indication that your team is now ready. Kaya na nilang mag-independent. Pagka may ganun ka ng pakiramdam sa team mo, then you could expand. You could go to another place. Hindi rin naman mo maganda na doon ka lang. Kasi whether you like it or not, kahit nasa isang barangay ka, hindi mo kayang sakupin yung buong barangay kasi hindi mo lahat yan sasama sa iyo. So you have to expand one way or the other. Pero once you try to expand, dapat alam mo ano yung mga indicator na pwede ka nang mag-expand. May tinatawag pong spiral growth. Familiar kayo sa spiral growth? Yes. Ibig sabihin, dito ka muna sa area mo, palayo ng palayo. Hindi yun nandito ka, bigla kang lumipad ng Cagayan de Oro, tapos from Cagayan de Oro, merong pupunta tayo ng Hong Kong, pupunta ka rin ng Hong Kong, tapos pumunta ka ng nakakawawa ang budget mo. Ang dami mong ginawa pero walang resulta. Kasi na-experience ko namin yan. Kaya sinishare ko sa inyo. So, importante marunong ka. When Liway was starting, they started in Singapore. Tapos, nagpunta sila sa Malaysia, no? It's a small area in Malaysia. Sa Penang, no? Nung nandun na sila, a lot of the leaders were asking, kailan mo sa Kuala Lumpur? Would you believe, 2 years hindi sila nag-expand. Nandun lang sila. And for 2 years, the leaders from Singapore are traveling to Malaysia every day, 700 kilometers. Dun lang. After 2 years, saka lang sila nag-Kuala Lumpur. Saka lang nag-expand. So, ako na-remember ko nung bago kami, we met a investor. No? Ang GM pa natin noon is si Jack. Ngayon itong investor na to, napaliwanagan namin, na-excite siya. So sabi niya, I'm willing to put up 5 million. I will start my business in Germany. So, dahil kami bago at excited, pinakausap ko namin kay Sir Jackie. Nagulat kami, sabi ni Sir Jackie. Alam niyo sabi ni Sir Jackie sa German? We are not expanding because we want sales. Kung kayo yung leader, anong mararamdaman niyo?
Manlumo. 5 million. May check na. We are not expanding because of sales. Sabi ni Sir John, we are expanding because there are leaders in that area who will benefit on that particular office. Kasi yung German, willing siya mag-set up. Alam mo yung typical na networker na, sige, akong parang anday idea niya, magpa-franchise siya. Although sinasabi ni Sir Jack, hindi naman tayo nagpapa-franchise. Oo nga, okay lang yan. Pero I will help. I will purchase yung stocks para na meron magamit kagad immediately. Ganon ka positive yun. So, nung ginanon ni Sir Jack, sabi niya, your company doesn't want money. Ang hirap, no? Bago ka, nahirapan ka talagang i-twist or maintindihan. Paano ba nag-iisip si Riway ng expansion? Even yung expansion nila sa Europe, in one of the talk of this IBC, sabi niya, we are not ready yet for Europe. But because there are leaders here who are very insistent that they already need Riway in Europe, kaya nag-open sila ng Europe. Pero sa time frame ni Riway, hindi pa talaga i-open ng Europe. At that time, ang time frame ni Riway is going to America, US. Kaya lang, circumstantial, no? Hindi nagkaroon ng mga delay sa US, kaya nag-detour tayo going to Europe. Yan. Tapos you have to learn the dialect. Kailangan kahit paano, kahit good morning, marunong ka. Mayong aga. Kailangan man lang yung basic of the basic. Marunong ka. Pag-aralan mo, kahit anong edad ka, madali lang mong matutunan ka. Para naman nakakapag-blend ka sa market. Kahit na, di ba? Kunyari, nasa Cebu tayo. Sino mga Bisaya? Yan. Di ba? Pagka nandito yung lead speaker, tapos nagsasalita ng dialect niya, parang mas mataas ang acceptance. Di ba? Kasi ibig sabihin yung leader, nag-exert ng effort to learn your dialect. Di ba? Parang yung Amerikano, kapag nag-Tagalog, tuwa tayo. Kasi nandoon yung effort, no? Nag-ano siya, to blend in. And then learn the important event. Ito, meron din ako to. Push ako ng push, nag-schedule na ako. Yung pala, ang fiesta sa Pampanga ay mahalaga. Na kahit anong gawin mo, ay walang pupunta. Eh, tinan mo kong fiesta. Aba, nilangaw ako. Ganun pala. Kailangan alam niyo yung norm ng locality. Na kahit gano'n ka kaganda, hindi ka pupunta ka. Kasi mas mahalaga ang fiesta sa kanila. At ang fiesta sa kanila, hindi isang araw. 3 days. Isang linggo, Isang linggo. Araw-araw nagluluto sila. Grabe. Malupit. Yes. Sus Mariose. Galing mo. Eh pag hindi mo alam yun, di kawawa ka. Pupunta ka doon sa panahon ng fiesta, namumuti mata mo. Kailan ang fiesta, ma'am? Tapos you have to have a regular meeting with your leaders. Ito na experience ko rin to. Kasi dahil nga nakikita naman, akala ko yun na yun. Hindi po. Iba po yung nakikita kayo dito na may mga guest sila at iba pa rin yung nagsiset kayo ng meeting with your leaders. Ito yung time na kinakamusta mo naman sila on a deeper level. Kasi whether you like it or not, may mga nararanasan po yan na hindi kagad-kagad sinasabi sa inyo. Nagagalit na pala sa iyo, hindi mo pa alam. Pero yes, apply, hindi mo pa alam. Tapos magugulat ka na lang, biglang nag-disappearing act na siya. Hindi na siya nagpaparamdam. Hindi na siya kumukontak. Hindi na siya nag-hi, hello sa iyo. Bakit? Kasi nagpatong-patong na yung problema niya. At kahit na anong gawin mong intervention, hindi mo na siya matouch. Kaya importante po, may regular meeting kayo with your leaders. Not necessarily with your upline. Kahit kayo lang. Kahit ang Riway po, hindi parating pag nag-meeting kayo, puro Riway.
Don't do that. Pag nag-meeting kayo, pwedeng kwentuhan lang, chikahan lang tungkol sa buhay. Kasi minsan, whether you like it or not, yung personal life nyo, meron mo siyang kinalaman dun sa pang-araw-araw na gagawin nyo sa negosyo. Diba? Kunyari, namatayan siya ng aso. Tapos push ka ng push. May OPP tayo ngayon, hindi pwede kung hindi ka pumunta. Eh, nagnawa siya. Hindi pwede. Leader ka, di ba? Stand up. Lahat ng motivation, binigay mo na. Pagkatapos nun, di na magpapakita sa iyo. Totoo yun. Hindi na magpapakita sa iyo kasi hindi ka nakarelate sa kanya on the personal level. So, hindi mo puro riway. Hindi rin mo puro for cheer. Actually, pag may kausap kay kliyente, 10 minutes lang yung riway and for cheer. Yung the rest of the hours, kwentuhan lang. Anong in-establish mo? Relationship. Kasi ang negosyo ko natin ay relasyon. Pakikipagrelasyon. Pero ibang relasyon hindi pwede, ha? Yung tamang relasyon. Okay? So, ganun lang. Huwag niyong pahirapan ng buhay. Hindi yung pagdating mo, okay, pwede na ako mag-present? Todo-todo ka, wagas na wagas ang presentation mo. Wala ka man tapos, meron ka pang good morning. May ganun ka ba? Magpaka-aayos ka naman. Ibig sabihin, pag gano'n, kailangan kasi, i-establish mo muna yung relationship. Kaya nga, di ba, pag nagta-touch kayo ng client, on your first, hindi ka muna mag-present. 3 taon, 10 taon di kayo nagkita, hindi ka agad mag-present, ha? Kasi wala akong taong gustong nabibentahan. Kahit kayo ayaw nyo. Pag naramdaman nyo, bebentahan ako nito. Lahat ng dahilan, lalabas. So dapat, pagkaunang tap, kamustahan lang. Pangalawang tap, kamustahan pa rin. Hanggang sa matanggal na yung mindset niya na bebentahan mo siya. Pag wala na yung mindset niya at bigla mo siyang inoffer, hindi na makatanggi sa'yo. Diba? Kasi pag nakikita kayo, may dala ka parating hopya. At yun ang tinulook forward niyo yung pagdadala mo ng hopya. Minsan kailangan matutunan niyo yung mga ganyang art. No? So, yun yung natin. Okay, so a summary. Yan, summary na po tayo. The potential of freeways from the glowing market, wellness, and anti-aging. Ibig sabihin, ito po yung mga potential ni Freeway, no? Yung growing global wellness market na anti-aging. Lahat po ng tao ayaw tumanda. Kaya napakaganda ng ating product. Okay? Premium yung flagship product natin. Remember, we only have one product. 18 years in the market. Kung hindi yan maganda, saan pa? No? Yung direct selling platform natin that allows entrepreneurship. Pag pumasok ka sa Freeway at nag-Freeway ka, pumasok ka sa system, entrepreneur ka. Para mag-entrepreneur ka, normally dapat magkaroon ka ng negosyo na malaki. Maglalabas ka, milyon. Dito hindi. Laway lang. And then expansion across Asia and international market. These are the potentials of Freeway, no? In the wellness industry, continue, yung ating pong kampanya ay definitely will also expand. It's a matter of decision kung kasama ka sa expansion or not. Are you learning? Yes! Sabi sa inyo, sa tayo lang yung training ko. I would like to leave you this word. Opportunities don't change people overnight. Wala hong madaling pagbabago. But when people commit to the right opportunity, their future can be changed forever. Kung babalikan nyo, ano ba yung buhay mo bago ka nag-decide maging Freeway? Bago ka pumasok sa sistema ng Freeway, ano ka ba dati? Okay? And the question is not the opportunity. Hindi mo question yung opportunity. Opportunity is always around us. The real question is, who among us here is ready and step forward to claim that opportunity?
Sino ho sa inyo ang ready to claim the opportunity? All of us. Sino? Yes. Hirap na hirap kayo. Diba? If you cannot decide yet on expanding and getting the opportunity, then nobody will. Wala akong magde-decide sa inyo. Kayo lang. Hindi kapitbahay, hindi yung kuya mo, hindi yung asawa mo, hindi yung aso mo. Ikaw lang talaga. Correct. So with that, no? Actually, tapos na yung training. Pero may gusto akong i-share sa inyo yung story para ending ko na. Okay lang? Yes. Magkukwento lang ako. Meron po kasing isang group of students na nakasakay sa bus. No? Tapos, sabi nung pinaka-tour guide nila, sabi niya, I will bring you to a beautiful place kung saan you are to decide on the 2 doors. Di mga estudyante sabi niya, ha? Ano kaya yun? So, pumasok sila, tapos pagpasok nila, nakita nila may 2 door. Yung isang door ang nakalagay, security. Yung isang door ang nakalagay, opportunity. One of the student, nag-pick in siya dun sa security. Nakita niya employment, nakita niya safe bank account, mga ganun. So, most of the leaders or most of the students went into the security kasi safe mode. Ayaw ng growth. Gusto na nila, okay lang. And then one student was standing in between the 2 doors. Sabi nung bakit ka nag-hesitate? Pumasok ka na. Sabi niya, pinag-iisipan ko po eh. Ano pinag-iisipan mo? Itong door na isa. Kaya ko kaya? Now the question is, kaya niyo kaya? Yes. Because on that door, if you enter that door, it will give you the life that you want, the life that you deserve. It will give you the transformation of yourself. It will give you a vast market. It will also give you hard work and trials and frustrations. Kaya mo kaya? Kaya. So with that, magandang hapon.